Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Halos buong Pilipinas na ang nakakaramdam ng pinagsamang epekto ng Typhoon Inday at ng pinalalakas nitong southwest monsoon o habagat. Ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, pinakamalapit sa kalupaan ang bagyo. Kabila na ang mga pagbaha at pagho ng lupa. Sa Sarangani, 10 ang namatay matapos matabunan ng landslide habang 5 iba pang nasawi sa hiwalay na pagho sa Lanao del Sur. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Pinagtulungang buhatin ng kanyang mga kaanak ang lalaking ito na narescue mula sa kanyang bahay na natabunan sa landslide sa barangay Poblasyon sa bayan ng Malapatan, Sarangani kaninang madaling araw. Ano ni tapo diri sir? Na landslide? Ang biktima agad na isinugod sa ospital sa bayan ng Alabel. Pero idineklara ring dead on arrival. Pero bukod sa lalaki, 2 pang pamilya sa 2 bahay ang natabunan. 2 ka balay, 2 ka pamilya. Tapos kanang pulo sila kabuok. Tapos siya lang ang nakuan, siya lang ang nabuhi. Isa-isang na-retrieve ang katawan ng mga biktima. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, umabot sa 10 ang bilang ng namatay dahil sa landslide, kabilang ang 2 bata. Ang landslide dili kayo lalom kay pag-rescue sa ilaha mga around 6 o'clock based doon sa statement sa Purok Chairman. Madungog pa niya itong tingog sa ilalom. Mutong nagtingog mo da itong buhi pa lang mutong nadala sa ospital kayo na. Pero in the rest, nahilom na. Dalo nyo ng cadaver bag? Ipadala na mo sa katong naglugsong sa nagdala og pasyente para huwag na makita ni sulod na lang. Sabi ng MDRRMO, posibleng lumambot na ang lupa sa lugar bunsod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Kaya bumigay na ito kasunod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Posible ni na wala ni sila pa na report kay dili pud siguro ni basta-basta mo landslide ayon kung walay mga tension cracks, pero kana gina-confirm pa nato. Dahil sa insidente, palilikasin ng Provincial LGU ang ibang mga pamilya malapit sa lugar upang maiwasan ang disgrasya. We already informed the barangay kung katong mga sitio pa dito nga kung kinahanglan mag-evacuate sa kay kusog pa man ang nag-ulan pa. Sa gitna naman ng malakas na pag-ulan at makapal na putik, pahirapan ang pagbaba ng katawan ng 5 namatay sa isa pang landslide sa bayan ng Calanoga sa Lanao del Sur. Madaling araw nangyari ang landslide at natabunan ang mga kabahayan. May 2 nakaligtas pero may 6 na individual pa ang nawawala. Kinakailangan ding maglakad ng nasa 10 kilometro ng mga responders para marating ang lugar dahil di rin madaanan ang kalsada at tulay. Ayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office, may ilang lugar pa silang di naaabot. Wala ring supply ng kuryente sa lugar. Para sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, apektado na rin ang kabuhayan ng ilang taga Cavite dahil sa masamang panahon. Ang latest sa lagay ng panahon doon, tinututukan live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, naging malakas nga ang pag-ulan dito sa Naig, Cavite ngayong hapon. Dahilan para bahain ang ilang lugar dito. Nangangalit na alon ang dinatnan namin sa dalampasigan ng Barangay Hulugan 3 sa Tanza, Cavite kaninang umaga. Kaya naman kahit hindi pa kalakasan ng ulan, ang mga bangka ng mga mangingisda dito nakatenga. May 1 linggo na din umanong walang layag ang mga mangingisda dito. Delikado po, minsan di mo masabi buhay mo sa laot, pwede ka mapahamak, makidlatlan, tumabang bangka. Tuloy, kanya-kanya daw silang hanap ng paraan para makaraos. Wala po kaming hanap buhay ngayon, sir. Tenga po kami. Kumbaga, hanap po ng ibang pagkakakitaan. Minsan po, naglilibag na lang din po. Gawa may konting ipon naman, na lang din po yung ginagastos namin. Sa may barangay Kalibuyo sa Tanza pa rin, wala ng ulan pero napakalakas din ang alon sa mga beach resort sa lugar. Wala nga raw customer, pagkat di rin naman maliliguan ang dagat sa lakas ng alon. Mag-alas-tres naman ng hapon nang maranasan namin ang napakalakas na buhos ng ulan sa barangay Munting Mapino sa Naig, Cavite.
Kasabay pa nito ang malakas na hangin, kaya napakalakas ang hampas ng alon sa dalampasigan. Sa kabila nito, di napigilan ng ilang kabataang maligo sa dagat. Ay, alam mo naman mga bata na yun eh. Samantala, bunsod ng malakas na ulan, agad binaha ang ilang lugar sa Naik. Pag malakas talaga ang ulan, maabot dito maabot hanggang tuhod. Oo, maabot dito hanggang dito, ang labi ng dagat. Emil, sa mga sandali ito ay nakataas ang orange warning level dito sa Cavite. Ayon nga sa Pag-asa, ay patuloy na makakaranas ng pag-ulan dito sa Cavite hanggang bukas. Ang Tanza Cavite nga, bukas kinansela na ang kanilang mga klase, araw ng Sabado. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Labis ang pagdadalamhati ng mga naulila ng babaeng nasawi matapos ma-hit and run ng truck sa Tondo sa Maynila. Apila nila panagutin ng driver na bagamat nasampuhan na ng reklamo ay di pa naaaresto. Nakatutok si Jomer Apresto. Buhay na wala, hindi naman namin nahabol yung pera eh. Justisya, kailangan namin. Emosyonal na humarap sa GMA News ang kaanak ng 26 anyos na si Nery Joy Matias. Si Nery Joy ang biktima sa isang viral post sa Facebook na namatay matapos ma-hit and run sa bahagi ng Melopez Boulevard sa Tondo, Maynila gabi nitong Lunes. Ayon sa pinsan ni Nery Joy, kinailangan nilang i-post ang nangyari sa biktima dahil wala silang makuha na kahit anong CCTV footage sa pinangyarihan ng aksidente. Lahat ng footage, naghanap kami pero wala talaga. Hanggang sa kinailangan na naming i-post para makakuha kami ng mga impormasyon. Napakabait po ng tao na yan, sobra. Kamamatay lang ng mama niya last year, sumunod kuya niya. Kaya siya na lang talaga. Siya na lang inaasahan. Tapos ganito. Batay sa investigasyon ng mga polis, pauwi na galing ng trabaho ang biktima. Lulan daw siya ng isang motorsiklo habang binabaybay ang Delpan flyover nang masagi ng isang trailer truck. Sumemplang daw ang biktima at nagulungan ng likurang bahagi ng truck na agad niyang ikinamatay. Makalipas ang 2 araw, natuntun ng pulisya ang driver ng truck sa tulong ng isang motorcycle rider na lumantad sa kasagsagan ng investigasyon. Ipinresenta siya kay Manila Mayor Isko Moreno at sa pamilyang naulila ng biktima. Hindi ko po, Mayor, na napansin po na makasagasa po ako talaga. Hindi ba gagalaw yung truck? Hindi ko po talaga Hindi ko po talaga napansin. Oo. Kaya tuloy-tuloy lang po yung takbo ko. Pero sabi ng pulisya, hindi na pwedeng arestuin ng suspect dahil lagpas na sa 18-hour reglementary period. Ibig sabihin, kailangang hintayin ang warrant of arrest mula sa korte bago siya maaresto. Ang pamilya ni Nery Joy, hindi kontento sa nangyari. Yung taong nakasagasa malaya, normal na ngayon ang buhay, nakakapaghanap buhay, samantalang yung sa amin nakahiga rito. Ganun lang yon. Umaksyon sila nung nag-trending na eh. Kaya talagang lalagpas talaga. Humihingi po kami ng tulong. Mabigyan kami ng abogado. Pababasa namin kung tama ba yung binigay nila sa amin. Hindi po kami satisfied na hanggang dun lang. Iginit ng pulisya na agad silang umaksyon matapos malaman ang nangyari kay Nery Joy. Ilang araw na rin daw ang nakalipas nang makausap nila ang rider na nagbigay ng impormasyon. Kaya doon lang din nila nakuha ang detalye ng truck at kung anong truck ang dapat i-review sa CCTV. Napagalaman ding dati na palang nasangkot ang suspect sa kaparehong insidente. Yung driver, nagkaroon na rin siya ng unang kaso na naka-aksidente siya. Ganun din, na namatay din. Nakita rin namin sa CCTV na nagmamadali itong truck na ito. Nilampasan niya yung yung mga stoplight. So siguro, aware na rin siya sa nangyari. Nasampahan na ang suspect ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng driver ng truck at ng kumpanya nito. Naikipag-ugnayan din kami sa LTO para malaman kung nasuspende na ba ang lisensya ng driver ng truck. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Pinasaringan ni Senator Judge Robin Padilla ang mga tila nantutuya sa paghanap niya sa original video ng online press conference ni Vice President Sara Duterte na iniharap bilang ebidensya sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Padilla kung ano ang ibig niyang sabihin.
Ang paglilinaw naman ng legal expert sa issue sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Nang ipalabas sa impeachment trial ang video ng umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla ang NBI agent na nag-certify na authentic o tunay ang video kung nakuha daw ba niya ang original nito mula sa nag-record ng video ng press conference ng Vice via Zoom. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday, sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Ano po ba yung original? Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Ang sinabing ito ni Padilla, pinutakte online ng tila pantutuya. Kinuwestiyon ang kanyang kaalaman sa mga konseptong legal, kaya sumagot siya sa isang Facebook post. Pinasaringan niya ang anyay mga bayaran na kahit daw alam ang katotohanan ay nililigaw ang mga tao. Hindi niya sinabi kung sino ang pinatutungkulan niya. Aniya, ang press conference na ginawa ni VP Sara sa pamamagitan ng video conferencing app na Zoom ay naire-record at naipalalabas ng live sa pamamagitan ng internet. Maaari raw itong i-record ng host at ng mga kasama sa online conference. Paniwala ni Padilla, yun daw ni-record ng mga kasama sa online press conference ang tinutukoy niyang original. Aniya, yung lahat ng kopya mula sa live feed o live streaming ay duplicate na at pwede umanong mamanipula. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, ang mga recording online ay tinatanggap na ebidensya basta maipapakita na hindi ito dinuktor. Any recording based on a transmission through online would be admissible as long as it's not tampered. May iba po ang video presentation kaysa physical document, iba ang rules of authenticity. So, palagay ko hindi valido yung objection na kailangan i-presentar yung original. There is no original because every transmission is an original. Ayon kay NBI agent John Mark Calilung, ang video na ipinalabas sa impeachment trial ay nirecord niya sa pamamagitan ng software na nakapagre-record ng live stream videos. Kinuha raw niya ito sa Facebook ni Attorney Harry Roque, kaalyado ng pamilya Duterte. Kaya sabi ni Roque, siya ang pwedeng mag-authenticate o magpatotoo sa video, pati na rin si VP Sara at ang mga kasama sa press conference. The statement of Roque is correct in the sense of the usual. You know, it's a photograph. You have to present the photographer who took the picture. But as I said, in the case of digital transmission, the rules are different. So you don't have to present the one who originally recorded it because the recording is presumed to be the same as the first transmission unless you can show tampering. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa kawalan ng merito. Sa 7 pahinang desisyon, ipinunto ng Anti-Graft Court na hindi maituturing na emergency o compelling temporary relief ang hiling ni Estrada. Nasa ilalim ng 70 araw na preventive suspension si Estrada na nakaharap sa kasong plunder at graft kaugnay sa flood control scandal. Sabi ng Sandigan Bayan, malinaw ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa Trillanes versus Pimentel na hindi maaaring mag-practice ng propesyon, magnegosyo o humawak ng posisyon ang mga nakadetine. Kung papayagan daw si Estrada na makadalo sa impeachment trial,
tila siya'y magiging malayang mamamayan at mawawalang saysay ang layunin ng preventive detention. Sinubukan ng GMA News na makuha ang reaksyon dito ng Campo Estrada pero wala pa silang tugon sa ngayon. Samantala, ibinalik na Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang panawagan nito sa mga opisyal ng gobyerno na tigilan na ang pamumulitika. Ginawa ng Vice ang payag sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial sa kanya. Ani Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ni VP Sara ay ang kanyang mga kalyado. Puro raw kasi sila pamumulitika at pagpapakalat ng fake news para sirain si Pangulong Bongbong Marcos upang ilukluk agad sa pwesto si Duterte. Git ni Castro, walang namumulitika at ang impeachment trial ay nakasaad sa konstitusyon. Maghihigpit na ang Philippine National Police o PNP sa mga bibisita sa inarestong si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Tiniyak yan ng pulisya matapos sitahin ng Sandigan Bayan ang mga pagdalaw sa ospital kay Marcoleta, gayong kailangan siyang i-isolate dahil sa mild pneumonia. Nakatutok si Maki Pulido. Pwede na ibiyahe at iharap sa korte si Senator Rodante Marcoleta. Ito ang report ni Police Colonel Bellany Bayani, hepe ng Internal Medicine ng PNP General Hospital sa Sandigan Bayan 3rd Division sa pagdinig kaninang umaga. Hindi na raw hirap huminga ang senador at bihira na rin daw ang pananakit ng kanyang dibdib. Pero dahil may mild pneumonia si Marcoleta, ang rekomendasyon ni Bayani patapusin hanggang July 15 ang iniinom niyang antibiotics bago siya dalhin sa korte. At kung humarap man daw sa korte ang senador, kailangan naka-face mask. Sabi tuloy ni Associate Justice Ronald Moreno, kung ganon, bakit pinayagang bumisita si Senator Robin Padilla at nang magharap ang dalawa, parehong hindi naka-face mask? Aminado naman ang PNP Health Service sa pagkakamali nila. We apologize that there are some lapses na nakita. Ipinunto din ng korte kung kailangan ng isolation ni Marcoleta, bakit maliban kay Padilla, pinayagang bumisita pati si Vice President Sara Duterte. Ang daming gustong pumasok, but dalawa lang yung napayagan. We see to it that may restriction doon sa visitation niya at limited time lang. Sa naganap na pagdinig, tiniyak din ng BJMP Quezon City Male Dormitory na sapat ang kanilang pasilidad para maalagaan ang mga detainee na may edad at may iniindang mga sakit. Sa halip na agad iutos ng korte ang paglipat ni Senator Marcoleta sa BJMP Quezon City Male Dormitory, inutusan ng korte ang Philippine General Hospital na isailalim ang senador sa medical check-up at tignan kung talagang kailangan niyang manatili sa PNP Hospital. Sabi naman ng PNP CIDG, mas hihigpitan na nila ang mga bibisita kay Marcoleta sa PNP General Hospital. Limitado ito sa family members, legal team at kung sinong i-request ni Marcoleta, gayunman kailangan pa ring aprubahan ng PNP CIDG. Kailangan ding naka-face mask. Mas hihigpitan pa natin yung mga visitors niya. Mas hihigpitan pa natin kung sino lang yung pwedeng pumasok sa kanyang kwarto. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Busy sa kanilang career ngayon ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Si Marian may hint sa posibleng panibagong season ng Stars on the Floor, habang si Dingdong relate much sa disguise ngayon ng kanyang character sa The Master Cutter. Makichika kay Nelson Ganlas. Bukod sa mga disguise, may panibagong role na naman ang kailangang pagbutihin ni Atoy, played by Dingdong Dantes sa The Master Cutter. Sa lahat ng mga disguise niya sa serye, ito na yata ang pinakamalapit sa kanyang puso. Ang tumayong ama-amahan ni Ibiang na ginagampanan ni kapuso child star Shena Stevens. Nandyan ka lang pala. Kahapon nakilala na ni Atoy ang mga magulang ng mga nambubuli kay Ibiang. At tila nga mapaglaro ang tadhana dahil si Atoy muling nakadaupang palad si Audrey, played by Max Collins. Dito iikot talaga doon sa kwento ng pagiging anak-anakan niya kay Ibiang. Kasi syempre inaapi si Ibiang ng mga ibang bata, so tatayo siya bilang father figure ni Ibiang. Malaki ang pasasalamat ni Dingdong dahil damang-dama daw nila ang pagmamahal ng mga kapuso viewers sa The Master Cutter.
hihigitan pa raw nila ang kanilang mga nagdaang episodes para mas lalo pang ma-excite ang mga manonood. Everyday kami magpapasalamat sa lahat talaga na tumatangkilik. So, kagaya ng promise namin, magmula umpisa, patindi ng patindi yung mga revelation, di ba? Kaya mas nagiging exciting talaga yung kwento. Bukod sa The Master Cutter, busy rin si Dingdong bilang host ng paboritong game show ng bayan na Family Feud. Pero nitong paparating na buwan, they will make time para makapagbakasyon ang buong pamilya nila at sasamantalahin ang vacation from school ni Nazia at Sixto. Baka pagkatapos ng Master Cutter siguro. So, hanap kami ng tiyempo. Hindi pwedeng wala, kailangan talaga yun. Hinahatak niya na magkaroon. Katatapos lang ni Maria ng Stars on the Floor Season 2. Aminado siyang hinahanap-hanap raw niya ang pagpunta sa set nito. At nag-hint ang Kapuso star sa posibilidad na muli nating mapanood ang reality dance showdown. Namimiss, di ba? Nakakamiss din. Pero malay mo, bumalik uli kami for Season 3. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.